programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanganib ang buhay ng magiging anak ni Samson at ni Ayla. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi makapaniwala si Ayla na niloko siya mismo ng kapatid niyang si Genesis dahil may tinatagong relasyon pala si Samson at si Genesis na buong akala ni Ayla ay siya ang mahal ni Samson. Ganun din nga itong si Feliz. Nagimbal si Feliz na bakla pala ang lalaking pinakasalan niya, na buong akala ni Feliz ay si Ayla talaga ang may kasalanan ng lahat. Naging emosyonal si Feliz. Pinaghahampas ni Feliz si Samson sa sobrang bigat ng nararamdaman nito. Kaya naman sa sobrang gulo ng magkabilang panig na halos hindi na nga makontrol ng judge ang lahat ng kaguluhan at away sa korte, ay minabuti muna ng judge na bigyan sila ng 15 minutes break nang sa ganun ay makontrol ng bawat panig ang lahat ng emosyon nila. Sa sobrang stress at dismayado nitong si Ayla, nilapitan niya si Genesis at sinampal ito. Hindi pa nga nakontento si Ayla at pinaghahampas pa ni Ayla si Genesis. Sinubukan namang magpaliwanag ni Genesis kay Ayla, pero puro sakit na ang nararamdaman ni Ayla. Stress si Ayla sa lahat ng nangyari sa kanila at natuklasan niya ni hindi man lang daw nalaman ni Ayla na bakla pala daw ang kapatid niyang si Genesis at pinaasa lang siya ni Samson na magmamahalan silang dalawa. At ang totoo pala ay si Samson at si Genesis ang totoong nagmamahalan. Naging maemosyon si Ayla. Nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Ayla at bigla na lang may lumabas na dugo sa binti ni Ayla. Nataranta si Genesis sa nakita niya. Hindi na din alam ni Ayla kung ano ang gagawin niya. Nagwika si Ayla, "Yung baby ko." Narinig naman ito ni Feliz at ni Samson. Agad lumapit si Feliz at Samson kay Ayla. Alalang-alala si Feliz sa magiging baby niya. Nagdesisyon agad si Genesis at si Samson na dalhin si Ayla sa pinakamalapit na ospital para matignan kung ano ang nangyari sa baby ni Ayla. Takot na takot si Ayla. Hindi maiwasan ni Ayla na kabahan dahil dinigo ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Nakaligtas nga si Ayla sa unang pagkakataon na dinugo siya. Kaya naman nangangamba si Ayla na baka hindi na kayanin ng baby ang pagkapit sa tiyan niya. Kaya iyak ng iyak si Ayla. Agad namang sumunod sila Lilet sa ospital, kung saan dinala si Ayla. Nakita ni Lilet si Samson na mag-isang nag-aantay sa hallway ng ospital. Baka sa mukha ni Samson na natatakot siya sa kalagayan ni Ayla at ng baby nila. Sinisi ni Samson ang sarili niya dahil kung hindi ginawa ni Samson na patulan ang kapatid mismo ni Ayla na si Genesis, ay wala sanang masamang nangyari sa anak nila. Pinagaan ni Lilet ang loob ni Samson. Sinabihan ni Lilet si Genesis na mag-antay na lang sila sa doktor kung ano ang magiging kalagayan ng baby nila Ayla. At huwag munang mag-alala hanggat wala pa ang doktor na magsasabi kung ano na ang lagay ng bata sa tiyan nitong si Ayla. Habang nag-aantay si Lilet at si Samson kung ano ang totoong nangyari at kung paano nag-umpisa ang relasyon nitong si Genesis at ni Samson. Tinanong agad ito ni Lilet. Pinapangako daw ni Lilet na hindi niya huhusgahan si Samson, basta sabihin lang ni Samson lahat at ang buong katotohanan. Kailangang sabihin ni Samson lahat at kung paano sila nagsimula ni Genesis, nang sa ganon ay maipaglaban ni Lilet si Samson sa korte kapag alam ni Lilet ang buong katotohanan, para magawa ni Lilet ang obligasyon niya, dahil kung hindi sasabihin ni Samson ang katotohanan ay hindi magagawang maipanalo ni Lilet ang kaso ni Samson at tuluyan ng makukulong si Samson dahil sa ginawang pangangaliwa sa asawang si Feliz. Sa kabilang banda, nagpunta ang kumpare ni Ramir sa bahay nila para bisitahin si Ramir
Nang makita ni Ramir ang kumpare niya, biglang umungol si Ramir. May gustong sabihin si Ramir sa kumpare niya. Nagulat naman ang kumpare ni Ramir na bigla na lang nagsalita itong si Ramir. Kaya napawika ito. Nagsasalita ka na pre. Patuloy na pinipilit magsalita ni Ramir kahit hirap na ito. Nilapitan naman ng kumpare niya si Ramir para maintindihan ang sinasabi ni Ramir. Nagwika si Ramir, buhay pa ang anak ni Meredith. Pinipigil lang ni Patricia na sabihin kay Meredith ang buong katotohanan na buhay pa ang anak namin. Medyo malabo nga at hindi maintindihan ng kumpare ni Ramir kung ano ang sinasabi ni Ramir sa kanya. Samantala, nag-usap si Trixie at si Ira. Excited na si Trixie na sabihin kay Patricia, pati na rin kay Ramir ang career shift nito. Tumugon din si Ira, I can't wait to tell my mom about you as my apprentice. Naisip ni Trixie na kapag nagkataon na makilala na ni Trixie ng husto si Meredith ay malalaman na niya ang buong katotohanan kung bakit galit na galit ang Mami Patricia niya dito kay Meredith. Kaya naman konting utupa at konting pakikipagplastikan dito kay Ira ay malalaman at malalaman din daw ni Trixie kung ano ang meron at bakit gano'n na lang ang galit ng Mami Patricia niya dito kay Attorney Meredith. Samantala, excited na nga si Kurt sa magaganap na event sa firm na mag-asawang Calorena at CRD. Malalaman na daw kasi nilang lahat kung sino ang principal managing partner na makakatulong sa law firm nila Calorena. Natuwa nga itong si Lilet dahil naisalba ni CRD ang firm nila kahit nalugi na nga ito at nawala ng partner. Nakarating na ng event sila Lilet. Maraming seremonyas ang nangyari. Na-excite na ang lahat na makita kung sino ang bago nilang makakapartner na bagong principal managing. Habang nagsasaya ang lahat, oras na nga para makilala kung sino ang bagong principal managing partner for this partnership ng law firm nila Calorena. Nagulat ang lahat nang marinig ang pangalan ni Meredith at nakitang naglalakad sa gitna itong si Attorney Meredith. Hindi alam ni Calorena kung ano ang magiging reaksyon niya. Pati nga itong sila Lilet ay gulat na gulat dahil tinanggap nitong si Attorney Meredith ang alok na maging partner ng mag-asawang Calorena at CRD. Kahit alam nga nitong sila Lilet na galit nga din itong si Calorena dito kay Meredith. Mortal nga na magkaaway itong si Calorena at si Meredith. Malalaman nga dito na ang mortal na kaaway niya ang magsasalba sa law firm nilang mag-asawa. Papayag kaya si Calorena na si Meredith ang maging partner nila sa firm nila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.